Hi, mga duy. Natapos na naman ang araw ko. Isang nakakapagod na araw. Pauwi na ako. 15 minutes lang naman ang layo ng aking bahay papunta sa aking trabaho. I mean, ang trabaho ko papunta sa bahay. So, after 15 minutes na sa bahay na ako. Nakakapagod. Busy kami today kasi nga weekend. Gusto ko nang matulog, pero nagugutom ako dahil hindi ko alam kung anong kakainin ko. Buntis ata ako ng 12 months. Atyas, paano magkabubuntis? Walang jowa ang lola mo, ditay! Hay nako, bising-busy sa trabaho ang inday. Ano nga ba? Nagugutom talaga ako. Ang dilim na, no? Medyo humid na naman ngayon ang panahon. Kaya nga, what do I expect? Dito kaya ako sa isang desierto na lugar. Oo, mainit ang panahon. Pero ang totoo, nagugutom ako. Pauwi na ako. Matapos na naman ang aking 9 hours na duty. Thank you for today, God. Salamat. Kasi kahit papaano, nagkatip ako. Nakuberan ang gastos ko today. Yung pangkain ko, naging tip. Buti na lang at merong nagtip sa akin. Salamat kay Papa God. At lagi niya akong ginagabayan dito pag walang-wala ako. Nagkakatip talaga ako. Pakabait talaga. Ang swerte ko talaga. Thank you, Lord. Salamat ngayong araw na to. Kasi hindi mo ako pinabayaan. At pinag-free ko talaga na tipan niya ako. Kasi wala na akong kwarta. Wala nang pera si Inday. Akala nyo pag buhay abroad, madaming pera. At akala nyo pag abroad, pinupulot lang ang pera. Hindi nyo alam, napakahirap ng buhay. O, diba? Iyak-iyak ko, no? Pero yun yung totoo. Mahirap talaga ang buhay dito sa abroad. Kailangan mong maghigpit ng singturon. Pwede ka naman ding magsaya. Pero wag lagi kasi mahal. Magastos. Pero paminsan-minsan kailangan mo ding ipamper yung sarili mo kasi nga alam mo yun, whole day, buong linggo kang nagtatrabaho, tapos trabaho, bahay ka lang. At least, kahit pa paano ipamper mo yung sarili mo. Ng mga maliliit na bagay, yung mga afford mo naman. Kasi nga, minsan pag nag-iisa lang tayo, pag mag-isa lang kasi tayo dito sa abroad, kailangan din natin libangin yung sarili natin. Kasi baka mabaliw tayo, day, at hindi na tayo makauwi sa Pilipinas ng matino. Baka bilangin na natin ang ating buhok. Wag naman ganun. Pangit yun, di ba? Pero, anyways, may awa si God. Sana'y makapag-ipon nang meron ng maiuwi sa Pilipinas at hindi na bumalik dito nang sa ganon ay makasama ko na ang aking mga Junakis. Kasi palaki na sila. Nang hindi ko sila nakikita, 6 years na akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kamusta naman mga kabagang? Yung anak kong bunso, marunong na siya. Mas madaldal na siya kaysa sa dati. Anyways, what do I expect? 6 years, no? Straight, 6 years hindi ako nakakauwi. Kasi nga, alam mo na, abroad. Abroad for more. Anyway, sa mga gustong mag-abroad dyan, pag-isipan nyo talagang maigi. Kasi hindi talaga madali ang buhay dito sa abroad. Mahirap siya. Kailangan ng patibayan ng dibdib. Kailangan malakas ang loob mo. Matapang ka. At kailangan kaya mong labanan ng lungkot. At kailangan may goal ka bago ka pumunta dito. Kasi napakahirap ng buhay. Ang pera dito hindi pinupulot na inaakala ng mga nasa Pinas. Naakala nila ang pera parang nasa puno lang. Napipitasin mo. Naku, Inday! Hindi po ganun ang buhay dito sa abroad. Hay, kung alam nyo lang. Akala nyo pag nanghingi kayo, isang pitik lang meron. Akala nyo pinipitas namin dito sa dates na puno. Hindi po ganun. Pero masaya kami pag nabibigay namin yung mga pangangailangan nyo. Kasi kaya naman kami nag-a-abroad para sa inyo.
para sa kaibubuti nyo. Kung minsan, patawarin nyo kami kung hindi namin nabibigay agad-agad yung kailangan nyo. Kasi iniisip din namin yung magiging future namin. Iniisip din namin na makapagtabi kami ng pera. Kaya hindi namin nilalahat-lahat kasi ako natutunan ko yan. Kailangan mong magtabi ng para sa sarili mo. Kasi in the future, na wala ka na dito sa abroad, pag uwi mo ng Pilipinas, at least may madukot ka. Kasi hindi madali ang buhay abroad. Napakahirap ng buhay abroad. Yung pagod ka, gigising ka ng umaga, kailangan mong asikasuhin yung sarili mo, kailangan mong magluto ng pagkain para makatipid ka ng pagkain, kailangan mong bumangon, na minsan late ka nang umuwi ng gabi, kinabukasan gigising ka na naman ng maaga kasi duty mo kinabukasan. At kahit minsan, pag nagkakasakit ka, kailangan mong pumasok kasi nanghihinayang ka sa araw. Sayang kasi yung araw. Kung absent ka, bawas din yun sa sahod mo. Magkano din yun, di ba? So kahit mahirap, magtsatsaga ka. Kaya yung sinasabi ko na pag nag-abroad ka, kailangan madami kang baon na pasensya. Kasi dito, kailangan dapat mahaba ang pasensya mo. At kailangan malakas ang loob mo. Kailangan palaban ka. At kailangan matapang ka sa buhay. At kailangan hindi ka naboboring. Kasi pag naboboring ka, yung iba dito hindi kinakayanan yung depresyon, tumatalon. Kawawa naman. Pero kailangan malakas ang loob mo. Minsan dahil din sa depresyon sa pamilya, sa karelasyon. Abuti na lang, wala ako nun. Kaya hindi ako nadidepress dahil sa karelasyon. Pera lang ang nakaka-depress sa akin. Good luck!